May nangyayari, isang bagay na makabibliya. At para sa mga may matang nakakakita at taingang nakakarinig, hindi na itinatago ang mga tanda. Ipinapahayag na ito mula sa kalangitan. Mula sa mga digmaan sa gitnang silangan, sa pagtaas ng pandaigdigang panlilinlang, mula sa makabagong kontrol gamit ang teknolohiya hanggang sa pagbagsak ng espiritualidad, ang mundong ating kinagisnan ay nayayanig. At ayon sa Biblia, darating ang panahon kung kailan dalawang individual, nakasuot ng sako at puspos ng banal na kapangyarihan, ay lilito at yayanigan ang mundo sa pinakapundasyon nito. Sila ang tinatawag na dalawang saksi, at ang kanilang pagdating ay magmamarka ng isa sa pinakanakakatakot at kamanghamanghang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ito alamat, hindi ito patulang simbolismo. Ito ay propesya mula mismo sa trono ng Diyos. Ngayon, tayo ay tumutunog ng babala. Kailangang maghanda ang mundo. Sa pahayag Kabanata 11, ipinakilala sa atin ang dalawang mahiwagang tauhan na wala ni isa mang katulad sa buong Biblia. Hindi sila karaniwang mga tagapangaral. Sila ay dalawang pinahiran ng Diyos, isinugo sa huling yugto ng kasaysayan ng tao. Sila ay tatayo sa Jerusalem at manghuhula, magpapahayag ng propesya, sa loob ng 1,260 na araw, 3.5 taon, sa pinakadilim na mga araw ng mundo. Magsasalita sila ng katotohanang naglalagablab. Haharapin nila ang mga hari, mga bansa, at mga kapangyarihang demonyo gamit ang mga salitang hindi mula sa kanilang sarili, at kapuputin sila ng mundo dahil dito. Ngunit hindi sila matatahimik, hindi ng mga gobyerno, hindi ng mga makapangyarihang globalista, at hindi rin ng kamatayan, hanggang matapos ang kanilang misyon. Ang tanong ngayon, narito na ba sila? Habang pinagmamasdan natin ang mga pandaigdigang kaganapan, ang espiritual na kompromiso sa mga simbahan, ang hayagang pagsamba sa kasalanan, ang tumitinding panlilinlang na espiritual, at ang matinding pagkapuot sa katotohanang biblical, lalong ilinaw na hindi na tayo malayo sa mga araw na inilalarawan sa pahayag. Paano kung buhay na ang mga saksi? Paano kung inihahanda na sila ng Diyos sa lihim? Paano kung nakamasid na sila, naghihintay, at malapit ng lumantad sa pandaigdigang entablado? Marami ang nag-isip ukol sa kanilang pagkakakilanlan. May ilan na naniniwalang sila ay sina Moises at Elias, na babalik sa lupa sa kapangyarihan ng Diyos gaya ng pagpapakita nila kay Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo. May iba namang naniniwala na sila ay sina Elias at Enoch, ang tanging dalawang lalaki sa kasulatan na hindi nakaranas ng kamatayan, inikot pataas sa langit at iningatan para sa eksaktong panahong ito. At may mga naniniwala ring sila ay dalawang bagong propeta, hindi kilala ng mundo ngunit pinili mismo ng Diyos upang harapin ang Antikristo. Ano man ang kanilang pagkakakilanlan, isang bagay ang tiyak. Sila ay totoo. Sabi sa Biblia, magkakaroon sila ng kapangyarihang isara ang langit upang hindi umulan habang sila ay nangangaral. Papalitan nila ang tubig at magiging dugo. Paparusahan nila ang lupa ng mga salot anumang oras na naisin nila. At kapag sinubukang saktan sila ng sinuman, lalabas ang apoy mula sa kanilang bibig at tutupukan ang kanilang mga kaaway. Hindi ito talinghaga. Hindi ito mga berso para sa Sunday school. Ito ay mga paglalarawan ng banal na paghuhukom. Hindi sila darating para maging tanyag. Hindi sila darating na may dalang marketing strategy. Sila ay darating na may apoy, paghuhukom, at katotohanang tumatagos sa buto at kaluluwa, at magngangalit ang buong mundo. Huwag tayong padaya. Ituturing silang terorista ng mainstream media. Ituturing silang banta sa seguridad ng mga gobyerno. Ngunit sa loob ng 3.5 taon, walang sino man ang makapipigil sa kanila. Walang sandatang magtatagumpay laban sa kanila. Walang puwersa ng impyerno ang makakatahimik sa kanila. Sapagkat kapag ang Diyos ang nagsugo ng tinig, ang mundo ay wala nang magagawa kundi makinig. Hanggang sa dumating ang araw na matatapos ang kanilang misyon. Sa pahayag Kapitulo 11 versikulo 7, sinasabi na pagkatapos nilang matapos ang kanilang patoto. Ahon ng halimaw mula sa kalalimang walang hanggan. Lalabanan sila, tatalunan, at papatayin. At magagalak ang mundo. Sabi sa Biblia, magsasaya ang mga tao at magpapalitan ng mga regalo. Oo, mga regalo. Dahil ang mga propetang nagpahirap sa kanila ay patay na. Ito'y magiging isang satanikong kasayahan. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. Pagkatapos ng 3.5 araw, papasok ang hininga ng Diyos sa kanilang katawan. At sila'y tatayo sa kanilang mga paa. Masasaksihan ng buong mundo, sa harap ng mga kamera, ang pagbuhay ng dalawang patay na lalaki. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng mata, aakyat sila sa langit sa ulap, gaya ng pag-akyat ni Jesus. Ito ang sandaling maiintindihan ng mundo ang katotohanang pilit nilang nilibing. Hindi ito laro. Hindi ito teoryang konspirasyon. Hindi ito basta relihiyon. Ito ay totoo.
Totoo ang langit. Totoo ang impyerno. Totoo ang paghuhukom. At ang panahon ng pagsisisi. Ay ngayon. Ito ang salita ng Diyos na nagbibigay ng babala bago pa man mangyari. Papasok tayo sa mga araw kung saan ang propesya ay hindi na lamang binabasa, kundi mararanasan mismo. Handa ka bang tumayo para kay Kristo kapag ang mundo ay tumalikod sa Kanya? Handa ka bang magtiis ng pag-uusig kapag ang katotohanan ay naging isang krimen? Handa ka bang masaksihan ang mga himala, tanda, at kababalaghan? Hindi sa pelikula, kundi sa harap mismo ng iyong mga mata. Ihanda na ang entablado. Ang mga tauhan ay pumupwesto. Ang Antikristo ay babangon. Ang dalawang saksi ay haharap sa Kanya. Magngangalit ang mga bansa. At si Kristo ay babalik. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ang dalawang lalaking ito, nakasuot ng sako at nagliliyab sa banal na kapangyarihan, ay tatayo sa Jerusalem bilang huling gawa ng awa. Huling panawagan sa pagsisisi. Huling pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Makikinig ba ang mundo? Ikaw, makikinig ka ba? Dumarating na ang mga saksi. Tumatakbo ang oras. At ang tanong ay hindi na, ano ang sinasabi ng Biblia? Kundi, ano ang gagawin mo tungkol dito? Gumagawa ang Diyos ng mga pambihirang hakbang upang iligtas ang mundo. Kapag ang mundo ay nasa pinakadilim nitong kalagayan, ipapadala ng Diyos ang kanyang dalawang saksi. Naniniwala akong maging sa personal na buhay ng mga tao. Gumagawa rin ang Diyos ng lahat ng paraan upang sila'y iligtas. Ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang mga tao para lang itapon sa impyerno ay isang kasinungalingang nagmula sa pinakailalim ng impyerno. Sinasabi ng Biblia na ang impyerno ay hindi ginawa para sa mga tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Sa Pahayag Kapitulo 11 versikulo 3 hanggang 6, ipinakilala ang dalawang saksi. Mas mahigit, at ako'y magbibigay ng kapangyarihan sa aking dalawang saksi. At sila'y manghuhula na 1,260 araw, na may suot na kasuotang sako. Ang mga ito ang 2 punong olibo at 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng Diyos ng lupa. At kung sino man ang magnanais na saktan sila, magmumula sa kanilang bibig ang apoy at tutupukan ang kanilang mga kaaway. At kung sino man ang magnanais na saktan sila, sa ganitong paraan siya'y mamamatay. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang panghuhula. At may kapangyarihan sa tubig upang gawing dugo. At upang saktan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nanaisin. Tinawag sila ng Diyos na, aking dalawang saksi, na nagpapakita ng kanilang banal na pagtatalaga. Ang kanilang ministeryo ay propeta, isang panawagan sa pagsisisi, at isang matapang na pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos sa gitna ng pandaigdigang paghihimagsik. Ang kanilang pananamit na sako ay sumisimbolo ng pagdadalamati at pagsisisi, na nagpapahiwatig ng kagyat at matinding mensahe. Ngunit hindi lamang sila tagapangaral. Handa ka na ba sa susunod na bahagi? Sila ay binigyan ng kapangyarihan mismo ng Diyos upang isakatuparan ang kanilang misyon na may awtoridad at kapangyarihang walang kapantay, isang malinaw na tanda ng makalangit na pakikialam sa panahon ng matinding kadiliman sa buong mundo. Ang dalawang saksi ay manghuhula sa loob ng 1,260 araw, katumbas ng 3.5 taon. Ang panahong ito ay tumutugma sa kalahati ng tinatawag na dakilang kapigatian. Ang kanilang mga salita ay tatarak sa mga kasinungalingan ng Antikristo at ilalantad ang katotohanan ng plano ng Diyos. Titindig sila laban sa malawakang panlilinlang, ipinapahayag ang ebanghelyo at nagbababala sa darating na paghuhukom. Ang kanilang ministeryo ay magiging liwanag sa isang mundong nilamon ng kadiliman, at ang kanilang di matinag na katapangan ay magsisilbing patoto sa di nagbabagong katotohanan ng Diyos. Nakasuot ng sako, ang dalawang saksi ay magiging buhay na mensahe ng pagsisisi. Panawagan ito sa mundo upang talikuran ang kasalanan at bumalik sa buhay na Diyos, binibigyang diin ang kagyat na pangangailangan ng pagsisisi bago ibuhos ang mga huling hatol ng Diyos. Ang kanilang mensahe ay tatagos sa puso ng mga handang makinig, at magbibigay ng pag-asa sa kakaunting pipiliing tumugon sa panawagan. Sa loob ng 3.5 taon, sila ay tatayo ng hindi natitinag, sa kabila ng lumalalang puot ng mundo. Ang kanilang mensahe ay maghahati sa sangkatauhan. May magsisisi, ngunit marami ang magpapatigas ng puso, isinusumpa ang Diyos sa halip na magbalik loob. Hindi may kakaila ang impluwensya ng dalawang saksi, ngunit ang kanilang salita ay magiging mapait na lunok para sa mundong mapanghimagsik. Kapuputin sila hindi lamang dahil sa kanilang mensahe, kundi pati na rin sa mga salot at tagtuyot na dala nila. Makikitang higit na mga pahirap kaysa mga sugo ng awa. Ayon sa Pahayag Kapitulo 11 versikulo 9. Mga tao mula sa bawat lipi, wika, at bansa ay makakakita sa kanilang mga bangkay na nakahandusay sa lansangan.
2 siglo na ang nakalipas, tila imposibleng mangyari ito. Ngunit sa ating makabagong panahon, sa pamamagitan ng live streaming at global media, ang propesyang ito ay lubos ng nauunawaan. Ayon sa pahayag Kapitulo 11 versikulo 9, mga tao mula sa bawat lipi, wika, at bansa ay makakakita sa kanilang mga bangkay na nakahandusay sa lansangan. 2 siglo na ang nakalipas, tila imposibleng mangyari ito. Ngunit sa ating makabagong panahon, sa pamamagitan ng live streaming at global media, ang propesyang ito ay lubos ng nauunawaan. Maaaring ipalabas ng sabay-sabay sa buong mundo ang anumang pangyayari. Ang kamatayan ng 2 saksi ay tiyak na manggenggunes sa mga balita at social media. Na may milyon-milyong manunood ng live. At habang ang mundo ay nasa rurok ng pagdiriwang, makikialam ang Diyos. Sa pahayag Kapitulo 11 versikulo 11 hanggang 12, nakatala ang himala. Mas mahigit, at ang hininga ng buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y tumayo sa kanilang mga paa. At sinidlan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ng 3.5 araw ng pagkakapatay, bubuhayin sila ng kapangyarihan ng Diyos. Papaloob sa kanila ang hininga ng buhay, at sila'y tatayo, buhay at matagumpay. Jijilalas at maglulumuhod ang mundo, lalo na ang mga umuyam at nagsaya sa kanilang kamatayan. Walang makakapagkaila na ang Diyos ay kumikilos. Ang kanilang muling pagkabuhay ay magiging tuwirang hamon sa kapangyarihan ng Antikristo. Isang patunay na hindi kailanman matatalo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang pag-akyat sa langit ay magiging pampublikong pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Isang huling patuto ng kanyang kapangyarihan at soberanya sa mundo. Ang takot at panggigilalas na mararamdaman ng mga nanunood ay paunang sulyap sa darating na pangwakas na paghuhukom. Ang kwento ng 2 saksi ay seryosong paalala ng katarungan at awa ng Diyos. Sila ay manghuhula sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng tao. Nananawagan sa mundo na magsisi at pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit kiputin ng mundo, itakwil ang kanilang mensahe, at ipagdiwang ang kanilang kamatayan. Ang plano ng Diyos ay magtatagumpay. Ang kanilang muling pagkabuhay at pag-akyat ay magpapatoto sa ganap na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Habang pinag-iisipan natin ang hinaharap na kaganapang ito, itanong natin sa ating mga sarili, handa na ba tayo sa pagbabalik ni Kristo? Ang panawagan na magsisi at bumalik sa Diyos ay hindi lang para sa hinaharap kundi para sa ngayon. Ngayon ang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay nagpapakita ng kahangahangang pagtitiyaga sa sangkatauhan. Nais niyang walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang 2 saksi ay isang makapangyarihang paalala ng katotohanan ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay matyaga, patuloy niyang iniaalok ang kanyang biyaya at tinatawag ang mga tao pabalik sa kanya, kahit na sila'y naligaw ng husto. Ngunit mahalagang tandaan, may hangganan ang kanyang pagtitiyaga. Sa buong kasulatan, mulit-muling inilahad ng Diyos ang kanyang kamay. Nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa pagsisisi. Isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang ulit nang naging matiisin ang Diyos sa iyo. Ilang beses kanyang hinintay na talikuran ang kasalanan, o pakinggan ang kanyang tinig. Bawat araw na ipinagpapaliban niya ang kanyang pagbabalik ay isang araw ng biyaya. Ngunit hindi ito garantiya ng walang katapusang panahon. Darating ang sandali na ang pintuan ng pagkakataon ay magsasara. Gaya rin ng mangyayari sa mundo kapag sumiklab na ang mga huling araw. Makikinig ka ba sa panawagan ng Diyos? Maninindigan ka ba sa iyong pananampalataya, kahit pagtawanan, kutsain, o itakwil ng mundo ang katotohanan? Naway ang patuto ng 2 saksi ay magbigay inspirasyon sa atin. Na mamuhay ng buong tapang para kay Kristo at ipahayag ang kanyang ebanghelyo hanggang sa siya'y bumalik.